Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Annalisa. Kasalukuyang nasa Bulacan, naninirahan kasama ng aking pamilya. Ipagpaumanhin niyo po pero sana ay mapaunlakan nito itong kwentong ibabahagi ko. Tubong Portukin, Bukidnon ako. Kung hindi ako nagkakamali, taong 1989 nang mangyari ito. Nasa edad 16 na ako. 4 kami magkakapatid at ako ang panganay. Ulila na kami sa ama. Namatay ito dulot ng matinding pagkapagod sa katawan. Ang sipag kasi ng tatay namin. Nasa bukiri na mamalagi at buong maghapon, nakatoka sa maliit na lupain naming may mga tanim na iba't ibang gulay at may mais din. Masasabing sobrang hirap ng buhay namin. Lahat kami ng mga kapatid ko, hanggang elementarya lamang ang nakayanang tapusin. Ako nga bagamat nakapag-aral ng elementarya pero pahinto-hinto naman. Malaki na ang edad ko bago pa ako nakatapos ng elementarya. Naalala ko pa noon na kapag umuwi kami ng bahay galing sa eskwela, namumulot kami ng mga tagak na niyog. Binubunutan namin ito at binibenta. Bagamat napakaliit ng halaga pero kahit papano, nakakatulong na rin. Kung minsan, kung ano ang nakuha naming niyog, ginagata namin ito kasama ng mga kamote. Tapos ay hinahaluan ng kakarampot na mais. Ito naman ay nagiging hapunan namin. Masarap na sa amin ang ganoong pagkain. Katunayan, paborito ko nga yun. Ang bahay namin ay nasa gilid lang talaga ng napakalawak na gubat. Mga pinagtagpi-tagping kahoy lang at buling na bubong. Isang palapag lang yon at ang sahig pa namin ay lupa. Pero may papag naman. Siguro isang dangkal lamang ang angat nito sa lupa, kung saan kami dito natutulog lahat. At kung ano ang tulugan namin ay doon kami kumakain. Malaking kawala ng pagkamatay ng tatay. Siya lang kasi ang inaasahan namin noon pero ano bang magagawa namin kung ganun talaga ang kapalaran namin, di ba? Habang sinusulat ko nga ang kwentong ito, tumutulo ang luha ko. Sa bawat pagguhit ko kasi ng mga kataga at paglubag sa isip ko ng mga salita, naaalala ko ang mapait na buhay namin noon. Nagpapasalamat na nga lang ako at ngayon sa kasalukuyan ay hindi na ganun kalala. Ang mga kapatid ko naman ay may sariling pamilya na at maunlad na rin ang pamumuhay. Nabiyayaan lang kami ng swerte na hindi namin labis sinakala. Mula ito, nang makaranas kami ng kababalaghan. Pagkatapos ko ng elementarya noon, ako na ang nangalaga sa maliit namin na taniman ng gulay. Kagaya ng tatay ko, buong maghapon ako sa uma. Pero hindi ko pinapatay ng sarili ko sa kabibilad sa araw. Nagpapahinga ako para na rin hindi ko sapitin ang sinapit ng tatay. Nasa gilid lamang din ng gubat ang umang yon. Isang araw, may nakita akong bata na paggala-gala sa gilid ng gubat. Lalaki ito at para bang anak mayaman. Maganda ang kasuotan niya pero makalumang kasuotan yon. Pero bagamat ganoon naman ay marangya naman ito tingnan. Nagtataka ako noon kung bakit nakarating ang bata doon na mag-isa lang. Naisip ko pang baka naligaw. Kinakawayan ko ito pero hindi naman ako pinapansin. Lakad lang ng diretsyo tapos pasok sa gubat. Pinabayaan ko na lang. Baka may kasama ito sa gubat. Mga magulang niya siguro at baka pagmamay-ari nilang lupain na yon. Sa mga sumunod na araw, nakita ko ulit ang bata pero ganun pa rin ang kasuotan niya.
3 araw na ang nakalipas pero kung ano ang nakita ko sa kanya noon, ganun pa rin. Para bang walang bihis noon. Medyo binabagabag na ako noon. Natural naman siguro ang magtaka, di ba? Kung kaya naman sinundan ko ang bata. Pagkapasok nito sa gubat, hindi ko inaalis ang tingin ko sa kanya. Sumuot-suot ito sa napakakitid na daan. Ako naman ay parang asong nakabuntot. Sinubukan kong tawagin at lumingon ito sa akin. Tapos, nakita ko siyang ngumiti lang noon. Sabi ko pa, saan siya pupunta? Tinanong ko ang pangalan niya, pero hindi sumasagot. Sa halip ay kumaripas ito ng takbo kaya, ayun, hinabol ko. Hanggang sa naabutan ko ito, sa isang napakalaking bato na nakaumbok noon. Nakaupo siya sa gilid nito, tapos ay nakatingin sa malayo. Para bang nag-iisip ng malalim. Muli ko siyang tinanong at ang sabi ko ay anong ginagawa niya sa lugar at may kasama ba siya. Umiling ang bata at sinabi nitong siya lang mag-isa noon. Nagulat ako at unti-unti kong napagtanto na baka nawawala nga ang batang ito. Sa pagkakatansya ko ay kaedad lamang ito ng kapatid kong si Abner na nasa 9 na taong gulang. Anong pangalan mo? Tanong ko ulit sa kanya. Ang sabi niya naman, Carlo. Tinanong ko ng tinanong ito at kasama na dito kung saan siya nakatira. Pero alam niyo ba kung anong sinagot niya sa akin? Hindi ko alam kung saan ako nakatira. Dito yata sa gubat. Nakaramdam ako ng kilabot noon. May kakaiba sa batang to. Wika ko pa sa sarili ko. Naisip kong baka engkanto ito at nagpapanggap na tao. Kung kaya naman marahan akong umatras at noong makalayo ako sa kanya. Binilisan ko na ang paglalakad hanggang sa makabalik na ako ng uma. Pagsipat ko sa gubat, nakita ko siyang nasa tabi ng malaking puno noon. Tapos ay nakatitig sa akin. Yung mukha niya, animoy nagmamakaawa. Para bang may gustong sabihin sa akin noon. Pero hindi ko ito pinansin. Tinapos ko kaagad ang trabaho ko sa uma na yon. Dali-dali akong umuwi at pinaalam ko sa nanay kong nakita. Pareha kami ng naging opinyon. Baka engkanto umano at balak akong kunin nun. Sabi ng nanay ko na itago na lamang natin sa pangalang Rita. Balot ng mga kababalagan ng lugar. Noon pa man umano at kada taon, may namamatay umano sa lugar na yon pero pinaghihinalaan ng karamihan na kinuha ng engkanto ang kanilang kaluluwa. Mahirap paniwalaan pero yun ay ayon na rin sa mga kwento-kwento sa amin noon. Dagdag pa ng nanay ko, wag ko na lamang daw lapitan. Bagamat natatakot man ay wala akong mapagpilian noon. Kaya tinatagan ko na lamang ang sarili ko para ipagpatuloy ang nasimulang trabaho sa uma. Makalipas siguro ng 1 linggo, muli kong nakita ang bata pero sa pagkakataong to ay takot na takot ako. Paano ba naman kasi? Naisama ko noon ang kapatid kong si Abner. Nalingat ako at hindi inaasahang makita ang kapatid kong nakikipag-usap sa batang yon. Kaagad kong tinawag ang kapatid ko. Pinandilatan ko pa ito ng mata. Pero tumingin lamang ito sa akin at gumante ng pagkaway. Nagalit ako nun. Hanggang sa ilang saglit lang, tumakbo ang bata patungo sa gubat. At sumunod naman ang kapatid ko. Pakiramdam ko noon ay sasabog ang dibdib ko sa tindi ng kaba. Kagad akong sumunod. Binilisan ko ang pagtakbo at hindi na alintana ang mga sagabal na damo. Nang makapasok ako ng gubat, tinawag ko ang kapatid ko
Pero hindi yun tumutugon. Kaya yon, nag-alala na ako. Naiyak na ako nun. Ginalugad ko ang lugar at patuloy sa pagtawag sa kapatid ko. Hanggang sa maya-maya pa, sumagot na ito sa akin. Pero napakalayo niya. Sa tinig ng boses niya ay para bang nasa unahan pa ito at sobrang sukal na talaga sa parting yon. Maliban sa kinatatakutan kong kababalagan noon, nag-aalala din ako at baka may rebelding namumugad sa lugar. Panay pa naman ako sigaw noon at tiyak na makakabati ito ng atensyon nila. Tinungo ko kung saan nanggagaling ang boses ng kapatid ko. Hanggang sa nakita ko na siya. Nakatayo lang at mag-isa lang siya. Pinagalitan ko ito at sinabing ba't niya sinundan ng bata noon. Ang sabi naman ng kapatid ko, nagpapatulong daw sa kanya. May hinahanap daw kasi ang batang yon. Pero bigla na lamang umanong nawala. May espasyo ang lugar na yon at napapalibutan ito ng malalaking puno. Maigi kong dinetalye ang lugar. Kinilabutan ako doon pero ang kapatid ko ay parang wala lang. Hinila ko siya pabalik hanggang sa makalabas na kami ng gubat. At doon, sa galit ko ay pinalo ko ito. Sinabi ko sa kanya na engkanto yung batang yon. Pero sabi ng kapatid ko ay tao lamang daw. Nahawakan pa nga niya umano yon. Hindi ko pinakinggan ng kapatid ko. Pinauwi ko siya, Sir Seth, at sinabing hindi ko na siya isasama sa lugar. Aminado akong kasalanan ko yon. Dahil nga nababagot ako na walang kasama sa lugar pero hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganong tagpo. Nga pala, yung batang yon ay ganun pa rin ang kasuotan. Halatang halata na kababalaghan talaga yon. Pagsapit ng hapon, habang nililigpit ko ang mga gamit ko sa maliit na kamalig namin, nakarinig ako ng pagtawag. Pamilyar sa akin ang boses na yon. Paglingon ko naman ay nakita ko ang batang si Carlo. Nasa malapit ko lang ito nakatayo. Siguro, mga 5 di pa lang. Nakatitig ito sa akin at napakalungkot na mukha niya. Hindi ko alam kung bakit nawala ang takot ko at napalitan ng kuryosidad noon. Lakas loob kong sinabi na ano ba ang pakay niya sa amin. Pero ang tugon niya, magpapatulong lang naman ako. May hinahanap ako. Nawawala kasi ako. Napakunot ang mukha ko noon. Ang sabi ko sa kanya, sinungaling. Nung una kaming nagkita, ang narinig ko ay hindi siya nawawala pero bakit ngayon? Nawawala na, di ba? Giniit niya sa akin, Sir Seth, na nawawala talaga siya. Tumulo pa ang mga luha nito. Ang tagal na umano niyang hindi nakakauwi sa kanila. Dito ay bahagya akong kumalma. Tinitigan ko siya ng mata sa mata. Totoong tao at walang bakas ng pagkaingkanto. Ayon kasi sa nanay ko, malaman daw na engkanto ang nagpapanggap na tao kung walang kanalito sa ibabaw ng labi. Bukod pa diyan, hindi daw nakikipagtitigan ng matagal. Kapag nagsasalita daw ito, ay nakabaling ang atensyon sa iba. Pero yung batang yon, nakatuon lamang sa akin at diin na diin ang emosyon sa mukha niya. Makatotohanan talaga. Pero hindi ako nagpakampante. Sinigurado ko talaga yon. Lumipat ako at hinawakan siya. Tao nga at tama ang kapatid ko. Hindi ko nga lang mapakiramdaman ang katawan niya. Dahil nga ang init na nun. Lumuluwa ang kanyang mga mata. Tapos ay may napansin akong pasa sa kanyang batok. Para ba itong pinalo ng kung anong bagay? Ipagpalagay na lamang nating pinaniniwalaan ko siya na nawawala nga siya pero
malaking katanungan kung paano siya nakatagal doon sa gubat. Bata nga ito eh. Saan ito kumakain? Saan nananatili? Diba, mapapaisip din kayo. Tinanong ko naman si Carlo. Ang sabi niya sa akin ay tubig lamang daw ang iniinom niya. At kumakain umano siya ng mga insekto. Ito umano ang kinakain niya para mabuhay. Pero madalas umanong kinakain niya lupa. Napailing na lamang ako noon. Napaka-weirdong pakinggan. Hanggang sa muli siyang nanghingi ng tulong. At dito nanlaki ang mga mata ko. Dahil ang hinihingi niyang tulong ay hanapin umano ang kanyang sarili. Dahil gusto na niyang makauwi noon. Gulong-gulo ang isip ko noon. Papanong hahanapin ang sarili? Di ba dala-dala niya ito? Baliwata tong batang to eh. Wika ko pa sa sarili ko noon. Kaya ang ginawa ko noon, nagtanong ako sa detalye kung saan siya nakatira. Ang sabi niya sa akin noon, taga Surigao daw siya. Lalo akong nagtaka noon. Papanong nakarating siya sa lugar napakalayo ng Surigao? Hanggang sa sinabi ng bata na may mga kasama daw siyang hindi kilalang tao. Nakatulog daw siya at pagkagising niya, iniwan siya sa loob ng gubat noon. Ate, totoo ang sinasabi ko. Nawawala talaga ako. Tulungan niyo po ako. Hindi ko makita ang sarili ko. Wika ni Carlo. Linting, baliw nga yung paslit na to. Teka, ilang araw ka namang nawawala? Tanong ko sa kanya. Natulala ako panandalian, Sir Seth. Paano ba naman kasi? Ayon sa bata ay matagal na daw siyang nawawala. Hindi niya na matandaan, basta't sobrang tagal na umano. Nakakabaliw isipin kung totoong ang tao ito. Paano nakatagal ng maraming araw sa gubat? Mas papaniwalaan ko pa kung 1 linggo lang eh. Pero sa mga narinig ko sa kanya, mukhang napakaraming buwan na siyang nawawala. O hindi naman kaya, maraming taon na. Takot man, pero nanatili ang kuryosidad ko noon. May tinuro siya sa aking direksyon. Nasa gilid lamang ito ng gubat at ang sabi niya noon ay doon daw siya nagising na wala ng mga kasama. Nag-iisip ako noon kung pupuntahan ko ba o hindi. Pero hinawakan niya ang kamay ko at tumango siya sa akin. Pagpapahiwatig yun na gusto niyang puntahan ko lang yung lugar na yon. Hindi ko alam kung bakit sumabay ako sa anod ng paghila niya sa akin. Naglakad ako at panay sipat siya sa mukha ko. Naroroon pa rin ang luha sa kanyang mga mata. Sobrang nakakaawan na animoy nagsusumamo ang kalooban. Hanggang sa nakarating kaming dalawa sa lugar kung saan ito yung tinuro niyang direksyon. Dito ay binitawan niya ako, Sir Seth. Umupo siya sa lupa. Napakalayo ng kanyang paningin, pero patuloy sa pagtulo ang luha sa kanyang mga mata. Ako naman noon ay parang tinamaan na rin ng kadramahan niya. Ano ba talaga? Magsabi ka nga sa akin. Kung hindi ka engkanto, anong sadya mo? Hindi ako engkanto. Tao lang ako, ate. Gusto ko nang umuwi pero hindi ako makauwi dahil nawawala ako. Dito ako nagising noon. Ang tahimik. Walang katao-tao. At napakarami pang puno noon. Basta dito ako nagising. Hindi talaga kapani-paniwala ang mga sinabi niya. Siguro hindi siya lamang lupa. At siguro'y baliw na bata ito at napadpad sa lugar. Sinabi ko sa kanya na isasama ko siya sa bahay namin
Dadalhin ko siya kinabukasan sa bayan at ipapaalam sa kinauukulan ang kalagayan niya. Pero ang tugon niya naman, hindi siya maaaring makasama. Hanggat hindi daw nahahanap ang sarili niya, hindi siya nakakaalis sa lugar na yon. Sa mga huling binitawang kataga ng batang yon, sumuko na ako. Iniwan ko siya doon. Naririnig ko pa ang paulit-ulit niyang pagtawag na tulungan ko siya. Nagmamakaawa ito, pero hindi ko siya nilingon. Pati ako ay nadadamay sa kabaliwan ng bata. Sa isip ko noon, ako na lang ang hahanap ng paraan. Bukas ng umaga ipupuslit ako ng bayan at isisiwalat ang patungkol sa kanya. Sasabihin kong may nawawalang bata at naroon ito banda sa amin. Nang makarating ako sa bahay, bumungad naman sa akin ang nanay ko. Sinabihan akong pinagalitan ko daw ang kapatid ko. Giit ko namang totoo yon dahil sinundan niya ang batang gumagala. Pero pinaliwanag ko kay nanay na hindi pala yun engkanto. Pinatotohanan ko ito at sinabing nakausap ko ang bata. Nabaliw pala ito. Nagpaalam ako kay nanay na kinabukasan ay luluwas ako ng bayan. Pumayag naman ang nanay ko. Nagsabi pa nga itong pasasamahan niya ako kay Abner. Pero sinabi kong ako na lang. Sobrang pasaway kasi nitong si Abner. Kinagabihan, habang papauwi ako galing sa pag-igib ng tubig, sinalubong ako ng nanay ko. Nilalagnat daw si Abner. Pababain ako ni nanay ng bayan para makisuyo sa tiyuhin ko ng gamot. Tumanggi ako nun. Paano ba naman kasi itong tiyuhin ko ay ubod ng sama ng ugali. Parang hindi kami kilala. Palibhasa kasi may pera sila. Dahil itong tiyuhin ko ay nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi man lamang tumatanaw ng utang na loob nun. Kung hindi naman dahil sa pagsisikap ng tatay ko noon, hindi makakapag-aral ang tiyuhin ko na ito. Si tatay kasi ang panganay at siya ang katuwang ng lolo ko hanggang sa mamatay si lolo. At ang kuya na ang nagtaguyod sa mga kapatid niya. Parang ako din, panganay at tumutulong ako sa mga kapatid ko. Ipinagdarasal ko na nga lang na hindi magiging katulad ng tiyuhin ko ang ugali nila. Naku nay, makakahingi nga tayo ng tulong sa tiyo ko. Pero may kasama na namang masasakit na salita yan. Baka gumaling lang si Abner. Teka, wika ko kay nanay. Mabilis kong tinungo si Abner sa loob. Ang dalawang kapatid ko ay nasa gilid lang ni Abner. Halata ang pag-aalala sa mga mukha nila. Pangatlo si Abner. Ang kasunod ko ay babae din. Tapos ang pinakabunso sa aming 4 babae din nun. Kumbaga, si Abner lamang ang lalaki. Kinapa ko si Abner. Napakainit nga niya. Tapos ay parang nilalamig yon. Nanginginig kasi ito habang nakatalukbong ng kumot. Nagtataka ako noon kung bakit nagkasakit itong kapatid ko, samantalang hindi naman ito naulanan. Bihira lamang ding lumabas ng bahay. Kung lumabas man, kasama ako pero napakakulit at pasaway. Pinainom ko ng tubig. Si nanay naman noon ay nakabungad sa pintuan. Ang sabi ay wala daw kaming pera pambili ng gamot. Hindi naman may pagkakaila sa amin yon. Walang-wala talaga kami nun. Kumuha ako ng mangagaw at iba pang halamang gamot. Pinakuluan ko ito at pinainom sa kapatid ko. Bahagya namang bumaba ang lagnat niya. Kaya naging panatag kami nun. Sa kailaliman ng gabi, habang natutulog ng lahat, nagising ako noon nang umungol itong si Abner. Tinapik-tapik ko na para kasing binabangungot. Ramdam kong wala na siyang lagnat. Hanggang sa bigla na lang bumuka-buka ang bibig ni Abner. Tapos ay nagsasalita ito. Mahinang boses lamang yon. Natatawa na ako noon
lalo pat bumangon si Abner at nakabaling ang ulo nito sa akin. Para bang nakatingin sa akin kahit nakapikit naman ang kanyang mga mata. Patuloy ito sa pagbigas ng mga salita. Hanggang sa, "Tulungan niyo ako. Pakiusap. Tulungan niyo ako." Umiling-iling ako noon. Tiyak na hindi na alis sa isip ni Abner yung batang baliw. Kaya maging panaginip niya ay naroroon pa rin ito. Kinaumagahan ay tuluyan nang nawala ang lagnat ni Abner. Si nanay at ang iba kong kapatid, naging maluwag na ang pakiramdam. Tinanong ko naman si Abner kung may napanaginipan ba siya. Gawa nga nang nagsasalita ito habang nakapikit ang mga mata. Doon ay biglang sumimangot ang mukha niya. Sabay tingin sa akin noon. Tumango si Abner. At ayon dito ay may masama nga siyang panaginip. Ang sabi ni Abner, may kasama daw siyang mga tao noon. Mga sundalo. Armado ito ng mga lumang baril at kinakaladkad si Abner sa kagubatan. Ilang saglit lang ay binaril si Abner. Hanggang sa nakita niya na daw ang kanyang sarili na wala ng buhay. Para bang humiwalay umano ang kanyang kaluluwa. At nakita niyang nililibing siya ng mga sundalo. Bukod pa diyan, may nilibing din sa kabilang hukay. Pero mga bagay daw ito. Umiyak daw si Abner sa kanyang panaginip. Hanggang sa nakita niya umano ang batang si Carlo. Nasa tabi niya at humihingi ng tulong. Sabi naman umano ni Abner na hindi na siya makakatulong dahil patay na siya. Pero ang sagot naman ni Carlo, hindi daw si Abner ang patay at hindi daw si Abner ang nililibing sa hukay. Walang iba kundi si Carlo. Ate, nagising ako kaninang madaling araw dahil doon. Parang totoo yung panaginip ko. Dama ko yung pagtama ng mga bala sa katawan ko, ate. Bumangon ako at nagulat ako dahil pagsilip ko sa bintana kanina. Nakita ko si Carlo. Naglalakad ito palayo. Diyan oh. Diyan sa naglalakad. Takot na takot ako, ate. Pero bigla siyang nawala. Kaya inakala kong guni-guni lang. Lalo't na panaginipan ko siya. Ate, hindi kaya patay na si Carlo? Hindi kaya totoo yung panaginip ko, ate? Sa mga sinabi ni Abner sa akin na yon, tila ba nabuksan ang isipan ko. Bagamat gulong-gulo ako pero may posibilidad na patay na si Carlo. Kinilabutan ako. Lalo nang ipagdugtong-dugtong ko ang palaisipang naglalaro sa diwa ko. Yung panaginip ni Abner, hindi yun normal na panaginip. Napapaisip ako noon na baka yung pagsasalita ni Abner habang nakapikit ang mga mata, si Carlo yon. Hindi man ako sigurado pero malakas ang kutob ko. Pero sa mga sandaling yon, nginitian ko si Abner. Sa kadahilanang baka matakot ito. Hindi ko din sinabi kay nanay ang naging opinyon ko. Pero aminado akong gulong-gulo ang isip ko noon at lumakas palalo ang kuryosidad ko. Bababa sana ako ng bayan noon para ipaalam sa kinauukulan na may nawawalang bata. Pero pinili kong hindi na lang. Sa halip ay maaga akong nagtungo sa uma namin. Walang iba akong pinuntahan kung hindi yung lugar kung saan sinabi ni Carlo na doon siya nagising. Hindi ko nakikita si Carlo. Tinatawag ko pa ito pero walang lumitaw na bata noon. Marahil, kaluluwa lamang yun ni Carlo. Yan ang pumapasok sa isip ko. Maging ang naging laman ng panaginip ni Abner. Nilulubag ko sa isip kung ano ang pinapahiwatig noon. Sinipat ko ang lugar. Tiningnan ko ang lupa. May 3 bato ditong nakaumbok at napansin ko ang marka sa bato. 3 bilog ito at korting tatsulok na nakabaliktad.
Noon ko pa yon nakikita. At dito ay nag-isip ako maigi. Para bang tumalino ako noon. Ewan ko ba, yung mga bilog na marka ay sinuri ko. Hindi ito likha ng kalikasan, kung hindi parang pinuwersa ng mabigat na bakal. May mga galos kasi ang bawat gilid na waribay tama ng bara. Hanggang sa maya-maya pa, may napansin pa akong marka sa ibaba ng 3 bilog na yon. Guhit ito na pababa ng lupa. Kinalaykay ko ang lupa at nakita ko ang kabuuan ng guhit. Korting palaso ito. Kung hindi ako nagkakamali, isang palatandaan yon. Parang may nakalibing sa ilalim ng lupa. At kung hindi din ako nagkakamali, katawan ito ni Carlo. Patuloy akong kinikilabutan pero nilabanan ko ang takot. Ang paghihingi ng tulong ni Carlo, marahil ay gusto nitong mahanap ang kanyang sariling katawan. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang akong nalungkot. Ang panaginip ni Abner, marahil ito ay totoong naganap dati. Pinakita yun ni Carlo para makumbinsi niya kami at malinawan sa kung ano talaga ang totoong sadya niya sa amin. Pinuntahan ko ang kamalig. Kinuha ko ang purol na itak doon. Pagkabalik ko sa lugar, dahan-dahan kong hinukay ang gitna ng 3 batong yon. Siguro, umabot na ang lalim hanggang siko. At maniwala man kayo o sa hindi, may natamaan ng itak. Para bang bato ito pero kulubang tinig. Pinukpok ko kasi yun at halatang may espasyo sa loob. Hinukay ko ng hinukay yon, hanggang sa lumitaw ang isang banga. Mga sinlaki siguro halos ng lagayan ng mineral water na container. May 2 pa akong nakita noon. Bali 3 lahat. May mga takip pa mga ito at kinakabahan ako noon. Baka kasi ang loob nito ay yung mga buto ni Carlo. Napakabigat ng bawat banga pero naririnig ko ang pagkalampag ng laman nito sa loob. Parang mga bakal. Binuksan ko ang isa. Gamit ang itak ko. Marahan kong inangat ang takip nun. Nang mabuksan ko ito, syempre, naroon na ang matinding kaba na halong pananabik at inaasahan ko na ang bubungad sa akin, mga buto. Pero hindi. Mga kung anong mga bagay yon na nagkulay itim na mga baso, kubyertos at mga barya. Napakamot ako ng ulo nun. Yung baso ay parang baso ng pare. Yung bangkalis, ganon. Pero maitim na waribay binalot ng makapal na dumi. Binuhos ko ang laman ng bangang yon sa lupa. At doon ay nakita kong malinaw ang lahat. Napakaraming barya. Kumuha ako ng isa sa mga ito at sa maniwala man kayo o sa hindi, pagkiskis ko sa bato, nagkulay ginto ang isang baryang yon. Hindi ko alam pero nararamdaman ko noon na ang mga bagay na yun ay kayamanan. Ginto lahat ng barya. Lilinawin ko lang. Ginto ang laman ng isang banga. Partikular lamang sa barya. Yung mga kagamitan sa kusina, pilak naman lahat yon. Napawika ako ng Diyos ko sa sarili ko. Napatakip ako ng bibig noon. Nagpalinga-linga ako sa buong paligid kung wala bang nakakakita sa akin. Naglalakbay na ang diwa ko noon na magkakaroon na kami ng magandang buhay dahil dito. Lalo't naaalala ko noon ang kwento-kwento na kumakalat umano ang mga kayamanan na nakalagay sa banga na inilibing ng mga Hapon nang matalo ang mga ito sa digmaan. Umiiyak ako noon at hindi ko malaman ang gagawin. Biro mo, napakaraming barya. Siguro, mahigit sa 500 gintong barya yon.
Isang banga pa lang yan. At kung hindi ako nagkakamali, yung dalawa pa ay may kaparehang laman. Nagbuntong hininga ako noon tapos nagpasalamat kay Carlo. Naisip kong totoo ngang nangyari ang napanaginipan ni Abner. Bukod kay Carlo ay may nakalibing ding mga banga. At yun na ang mga yon. At nasa tabi ng mga ito, walang iba, kundi si Carlo na. Binuksan ko ang isa pang banga noon. Para akong hihimatay noon sa tuwa. Hindi barya ang laman, kundi nagkikinangang mga alahas na may mga palamuting diamante. Napakarami. Sobrang dami. Nakapulupot sa kamay ko ang mga kwintas at gusto ko noong sumigaw sa tuwa. Pagkabukas ko sa ikatlo, bala naman at parang bomba ang laman. Nakita ko kasi ang malalaking pahaba. Hindi ko yun ginalaw. Sa edad kong yun, kahit hanggang elementarya lamang ang natapos ko, alam kong delikado ang mga yon. Kinalaykay ko pa kung meron bang iba, hanggang sa lumaki ang hukay. At dito ay nasagi ko ang mga durog na buto at bunguna, kalahati na lang. Ito na siguro ang katawan ni Carlo. Bigla na lamang akong nakaramdam ng panlalamig sa katawan. Para bang niyakap ako ng malamig na bangkay. Damang-dama ko yon. Ilang saglit lang ay nakita ko si Carlo. Nakatungtong ito sa bato at nakangiti habang nakatitig sa akin noon. Tumango ito at sinabing maraming salamat umano. Humagulgol ako ng iyak noon. Lalo na nang dahan-dahan siyang tumalikod at unti-unting naglaho. Kaluluwa na lamang talaga si Carlo. Sumigaw ako na ako dapat ang magpasalamat. Hindi siya. Paulit-ulit kong sinasabi ang katagang salamat Carlo noon. Gusto lang maging malaya ni Carlo. Siguro ang hangad niya lang ay ang masilayan ng kanyang katawan na matagal nang nakalibing sa lupa bago siya mapanatag. Siguro ay gusto niyang iparating sa mga tao kung ano talaga ang sinapit niya noon na hindi alam ng kanyang mga magulang. O hindi naman kaya ay sabay silang namatay noon. Pero nasa magkakaibang lugar lang. At ang mga sundalo na pumatay ay walang iba kundi mga Hapon. Mabaliw-baliw ako sa sobrang tuwa noon, Sir Seth. Pero naaalala ko ang sinapit ni Carlo. Kung kaya halo-halo ng emosyon ko. Dinala ko ang mga banga sa bahay. Nang masilayan ito ng nanay ko, halos may matay siya. Yung kapatid ko namang babae na kasunod ko ay alam niya ang mga dala ko kaya tuwang-tuwa siya at nag-iiyak noon. Habang ang dalawa ko pang kapatid ay nakatulala lang. Sinabi ko sa nanay ko na kung hindi dahil sa batang si Carlo, hindi ko matatagpuan ang kayamanan na yon. Nakakatuwa pero nakakalungkot din. Paano ba naman kasi, kasama sa kayamanang yon ang malagim na sinapit ng bata. Kinuha namin ng nanay ko ang labi niya. Nilipat sa sementeryo. Tinabilang namin sa puntod ng kamag-anak namin. Kahit papano'y nasa maayos na lagay na, tinirikan pa namin ito ng kandila. Sobrang laking tulong ni Carlos sa amin. Ang hangad niya ay kalayaan habang kami naman ang makaraos sa buhay. Hindi ko na lang po ididetalye ang mga sumunod na nangyari. Basta umunod ang buhay namin. Yung tiyo ko pa, nagtaka. Pero hindi kami nangutya sa kanya. Nagbigay pa rin kami ng respeto. Lumuwas kami ng Manila. Ilang taon ang nakalipas at dito na kami nanirahan. Ang mga kapatid ko ay nagpatuloy ng pag-aaral hanggang sa makapagtapos. Sa kabila ng pagkakaroon ng magandang buhay, hindi nagbago ang ugali namin. Pinapaalala ko sa kapatid ko na laging magpakumbaba. Kung ano kami noon, ganun pa rin kami sa kasalukuyan. Hindi katulad ng iba na nagbago lang dahil sa pera.
Ikinuwento ko ito para na rin mapagkunan ng aral. Dapat tayo lang lahat ay laging lilingunin ng pinanggalingan. Tumutulong kami sa mga makikita naming naghihikaos, pero sa tahimik na paraan. Sino ba namang mag-aakala na magbabago ang buhay namin dahil lang sa kababalaghan? Dahil lang sa gumagalang bata na walang iba kundi si Carlo.